stoning in their time ay dapat po may proseso, by due process pa rin po yun. Pero out of what happened, talagang binato na lang basta si Stephen. Again, in whatever form, we will experience persecution. Maybe in our families. Maybe in our workplace. In our country, hindi pa po ganun katindi, pero sa Amerika, the leftists are actually hostile sa mga Kristiyano doon. It's not a surprise again that our faithful witness of the gospel and of Jesus Christ ay may non-negotiable na tinatawag na persecution na mararanasan. Pero ano po yung magsusustento dito? After all, like just what happened not only in Stephen, but throughout many examples of Scripture, whenever there is hardship and persecution na nangyayari sa mga ginagamit na lingkod ng Diyos, they were sustained by the glory of God. It might not be also exactly like Stephen na makita po natin yung nagbukas sa isang kumbaga sight natin, nakita natin yung mismong glory ng Diyos. And Jesus is seated at the right hand of God. It might not be exactly like that, but still, visible or invisible, the glory of God still ang magsusustain po sa atin. Hindi man natin makita ayon ang katotohanan, kahit hindi makita ni Stephen yon, Jesus is still seated at the right hand of God. Jesus is still reigning, and that is the one that will truly sustain us, not the vision itself. Ayan po yung at least explanation in our message. Para sa mga bata, ready your pens, and you might, sana meron din kayong mga notes. So, the message that you can simply understand for you is, the glory of God is our only comfort. That is extreme claim, but that is true. Not merely our riches, not merely anything in this world will comfort us, but the glory of God is our only comfort. Okay, mga bata, tandaan nyo yan. And in our text, that's what we can learn. God is our only comfort. To be precise, Christ is our only comfort also. Pinapahayag ito ng dalawang realidad. Okay, this is the two realities. Una, in verses 53 to 8, chapter 8, verse 1, the first sentence, up to the first sentence, first reality is gain of Christ. What you will gain out of the persecution is Christ. Ano nga po pa yung sinabi ni Pablo in Philippians 1:21? Yeah, for me to live is Christ, and to die is simply a gain of Christ. And just like Stephen, what he received after all is Christ himself. We may say that. At pangalawa, in verses 8 verse 1b to verse 3, triumph in Christ. Triumph in Christ. Nakita po niya si Jesus na nasa kanang trono ng Diyos. Sabihin po natin, the picture of Christ reigning with God in the heavens is a picture wherein kapag ang Diyos, si Jesus ay tunay na naghahari, walang sino man ang makakawasak ng simbahan. Wala ang sino man makakawasak ng kaharian niya. Despite of the persecution, the church were led to scatter out of Jerusalem, and that's actually in God's providence ay kaparaanan ng Diyos para makapagbahagi sila ng ebanghelyo
sa labas ng Jerusalem. Which is one promise of Jesus Christ, actually the promise word for the disciples in His ascension, and you will become my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. And right at this point, nagsisimula po yung fulfillment na yun outside Jerusalem through persecution. And this is actually the reality in persecution. Merong triumph in Christ na na-accomplish. Now for the kids, these are how you will understand at least. First reality is reward and also overcome. So long as Christ is in His throne, again, He is reigning over all. You continuously stand in the faith because there is a reward indeed of Him, and also you will overcome, or He will overcome also. Okay, that's it. So let's start, which is gain of Christ. Okay, tingin po tayo sa ating teksto. Sabi po, makikita po natin dyan, kasunod ng naging depensa ni Stephen sa katotohanan ng Diyos, a long speech narrating about the faith, about God and the faith of Israel. Matapos po yung kanyang depensa, ang nangyari sa verse 54, tingnan po natin, now when they heard these things, they were enraged, and they ground their teeth at him. Tama po ba? Pagka may mga pasaway sa bahay ng mga bata, ano pong reaksyon nyo? Timigil ka na, right? So, ang pagngit-ngit ng kanilang mga ngipin rito ay ekspresyon ng matinding galit. They were really enraged in this expression. Bukod sa malinaw at tapat na kapahayagan ng kaunawaan ni Stephen sa kasulatan, nagdulot lalo ng pagkagalit sa mga ito ang masakit na katotohanan ng pagiging katulad nila sa kanilang mga ninuno. Kasi po una, they are saying Stephen is saying blasphemous words. Okay, are these things so, Stephen? Nagsimula po siya, o kaya sinabi po niya yung kaunawaan niya sa salita ng Diyos. Actually, the narrative, the history of salvation, kay Abraham and so forth. Akala nila, o kaya pinapakita ni Stephen, if you're saying blasphemous words, okay, hear me on this. May mali po ba sa sinabi ko? So parang napahiya sila roon that could cause them na magalit kasi parang talo po sila sa kanilang accusation kay Stephen. But what caused them to be more enraged, actually to be enraged, ay masasabi po natin, ano nga ba yung nag-cause dito sa kanila ng galit? Yung accusation na katulad kayo ng mga ninuno nyo, na pinahinto yung mga prophets, at mas matindi kayo, pinahinto nyo yung Mesiyas. Kayo mismo yung nagpahinto kay Jesucristo. Wala kayong pinagkaiba sa mga forefathers. Moses was sent, he was rejected. Joseph even, of course kay Moses yung pinaka nag-focus po dito, no? The prophets, sinabi po niya, nireject nyo rin at pinatay nyo, and much more the true prophet Jesus Christ. Yun po yung nag-cause sa kanila ng galit din dahil inakusahan sila ni Stephen. Kung gaano na hindi naging tapat ang mga ito sa pagpatay sa mga tapat na mensahero ng Diyos sa kasaysayan, ang mga Hudyo sa pangunguna ng kanilang mga pinuno sa kasalukuyan ay mas higit na sumuway sa Diyos sa pagpatay sa pinakasugo ng Diyos na si Jesucristo.
Grabe po yung hatol na yun na sinabi boldly ni Stephen sa kanila. Ngunit sa kanilang pagkagalit, ang nangyari pa kay Stephen, verses 55 to 56, imagine the enraged crowd. Now what happened in verse 55 to 56? But he, full of the Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing at the right hand of God. And he said, sinabi po niya yung nakikita niya, "Behold, I see heavens opened, and the Son of Man is standing at the right hand of God." Ang ganda po nito, no? Sabi po rito, sa pagkapuspos ng Espiritu Santo ni Stephen, pinagkaloob ng Diyos na makita niya ang aktwal niyang kaluwalhatian sa sa kalangitan, kung saan si Jesus ay nakatayo sa kanyang kanan. Okay, para daw po siyang, not exactly, no, pero if I will contribute sa paano dinescribe ni N.T. Wright, hindi daw parang basta nagbukas lang yung kalangitan na ganun. Para siyang, kumbaga sa umaga, may hamog, parang nawala yung hamog. And nakita niya yung yung totoong nangyayari sa kasalukuyan. Hindi siya parang nagkaroon lang ng projector at nakita niya, oh, may ganung vision. Right from where he is looking at, parang binuksan yung kurtina. Lumalabas po in our, kumbaga, konteksto bilang mortal beings, hindi natin nakikita po talaga yung sight ng glory of God in the heavens. But in order for us to see that, God will grant it na parang the scales will fall off at makikita po natin yun. The point is, hindi po yun parang nangyayari lang somewhere. Wherever we are, God is like simply in His glory, and Jesus is really reigning at the right hand of God. Ano po yung saysay ng pagtingin ni Stephen doon? Ayoko pong unahan, pero later on, meron tayong titignan uli na sitwasyon katulad nito sa Biblia. Pero it's a message telling him, while you will face this kind of death, Stephen, the reality is God is glorious. Even if the world hates the gospel, no, I am reigning on high. No, I am the conquering king na namatay na sa sumpa ng kasalanan at napagtagumpayan na ito. See this glory, see Jesus right at this moment. Pero kung titignan po natin ito, si Stephen, pinagkalooban po ng blessing kung paano na-experience ni Abraham ito, paano na-experience ni Moses dun sa kwento niya. Because in verse 2 of chapter 7, tama po ba, ang pagka-narrate niya, "Brothers and fathers, hear me, the God of glory appeared to our father Abraham." Pagdating kay Moses, ninarrate po niya, nagpakita din po ang Diyos kay Moses in a burning bush. But right at the end of his speech, with the enraged crowds, nagpakita rin ang Diyos sa kanya in His glory, and Jesus at the right hand, on His right hand. Kumbaga parang grabe naman tong pagpapalang ito kay Stephen na tinayuan niya yung katotohanan ng Ebanghelyo. Sabihin po natin, in the form of that narrative, at pinagkalooban po siya ng sight na yun, yung vision na yun. At sinabi niya lang mismo kung ano yung nakikita niya. Pero, sabi po ng isang scholar, or probably the studies here sa text na ito daw po yung pangitain na
naging pangitain ni Daniel sa Daniel chapter 7. Pero yung sinabi po doon sa prophecy, the Ancient of Days, is like also visibly sitting at the throne of God. So lumalabas, doon sa propesya na yon, nakikita niya in actual na yung Ancient of Days na yon ay si Jesucristo. Walang iba kundi si Jesucristo. Patuloy na tumetestigo si Stephen kahit sa aktual na realidad ng pagkahari ni Jesucristo nang higit sa mga otoridad sa kanyang kinakaharap o sa anumang kapangyarihang sumasakop sa kanya. Pinapatotoo ni Stephen in the Word of God, in the Old Testament scriptures, about the God who appeared to the ancestors and also about Jesus Christ whom they crucified, right? Hindi lang po dahil sa kaunawaan niya sa scripture, pero kung ano yung nakikita niya, ay, the heavens opened. And the Son of Man is standing at the right hand of God. Sinasabi po niya in actual sa nakikita niya. Hindi lang sa nalalaman niya. Talagang binak-upan ng Diyos yung testimony niya sa scripture with this kind of sight. Galing po nang nangyari kay Stephen. Being full of the Holy Spirit. It is a message that there is a greater authority, hindi dyan sa mga konseho na yan. The greater authority is now in your midst, and dominating you right now is God in the throne with Jesus Christ. Hindi yung mga konseho na yan. Hindi yung mga Romano at sino mang hari dito sa mundo ang tunay na nasa authority. Sino pong prophet ang nakakaroon din ng vision about God in His throne? Isaiah. When Uzziah died as a king. A message telling him, Isaiah, Uzziah is not really the king, I am the real king. Nakita ni Isaiah. Dahil sa pagbanggit niya sa mga ito ng kanya nakikita sa mga sandaling iyon, lalo't higit sa katotohanan na sa Jesus ay nasa kanan ng Diyos. Anong pinaparating nun? Jesus is in the right hand of God, which we treat as a false Messiah. Sinasabi mong nasa right hand of God. Ano pong mangyayari doon? You're telling He is God also. He is Lord. Ang nangyari sa verses 57 to 8:1b, but they cried out with a loud voice and stopped their ears, rushed together at him, and they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, enduring the stones, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell asleep. And Saul approved his execution. Behind it is Saul. Lumalabas yung may authority na mapatay itong taong ito. Hindi nila kayang tanggapin ang mga sinasabi ni Stephen na nagsisilbing krimen ng blasphemy sa pagtrato nito kay Jesus na tila mula sa kanyang nakikita, kaya kinakailangang pahintuin agad si Stephen na mapatay ito sa pamamagitan ng pagbato. Kasi lumalabas po, ang nakikita ni Stephen sa kanila ay blasphemy because they do not want to treat Jesus as God, as Lord. Tama po ba? Kaya nga po napako si Jesus dahil yun yung kino-confess ni Jesus na kapantay siya ng Diyos. At si Stephen, in his plain sight, sinabi po niya yon, hindi nila matanggap muli na si Jesus ay nasa trono ng Diyos. By the way, one figure in church history, si Thomas Cranmer,
Siya rin po yung isa sa ginamit para magkaroon ng, sabihin po na, extreme branch of Protestantism, yung Anglicanism. Si Thomas Cranmer ay na-execute din po sa kanya po namang sitwasyon, masunog sa stake. Yun yung hatol po sa kanya. At nung siya po ay sinusunog na, nilagay po niya yung kamay niya, una, na masunog doon sa apoy, sa baba po di ba, paakyat. Kasi sabi niya, kailangang masunog muna yung kamay na nagsulat ng testimonya about the gospel. Kasi nagbigay po siya ng word sa mga namumuno roon. Ito daw muna yung dapat masunog kasi ito yung nagdulot ng Pero habang siya ay nasusunog, ang sinabi po niya, Lord Jesus, receive my spirit. I see the heavens open, and Jesus standing at the right hand of God. I don't know if he's simply copying Stephen, or he is also seeing the glory of God and Jesus. Pero parang kinopya nga po niya yung pananalita ni Stephen being burned at the stake. I just learned it, and then sabi ko, ganun din yung ginawa ni Thomas Cranmer. Sinimulang maipakilala po rito ni Lucas si Saul bilang may higit na kapangyarihan sa pagpaparusa sa mga sumisira sa pananampalataya ng mga Hudyo. Enter the character in Acts, si Saul. Sino po si Saul? Okay? Before, his name is Saul o Saulo sa Tagalog. Pero nung siya, later on in next chapter, the conversion of Saul, nung siya ay kinatagpo ni Jesus. Remember, kinilala po si Saulo dito bilang tag-execute, nag-a-approve na execution ng mga Kristiyano. Siya din po sa verse 3, ravaging the church, entering house after house, dragging off men and women, committing them to prison. Nung nakilala po niya si Jesus sa chapter 9, naging Pablo po siya. So si Saul po rito ay si Paul. For some of us who do not know. Pinakilala ngayon dito sa narrative si Saul ni Lucas. Tinukoy rito na siya ang responsable sa pag-aproba ng kamatayan ni Stephen. Hindi po nakita ni Saul yung glory ng Diyos at si Jesus on the right hand. But in chapter 9, he will experience that glory. He will be blinded also, hearing a voice from heaven saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? That probably, totoo yung vision na yun ni Stephen na. At kinatagpo ako ni Jesucristo. At doon naglunsad na siya po ay maging kabahagi po sa pagtatag ng kaharian ng Diyos. Galing po ng pagkatagpi-tagpi po rito. Ngunit sa kabila nito, ipinagkatiwala ni Stephen ang lahat sa Diyos. The difference is, si Jesus, He is calling to the Father, receive my spirit, into you I commit my spirit. Dito, tinawag niya si Jesus, na tila talagang kapantay po si Jesus ng Ama. Lumalabas rito na tanging totoong tagasunod ni Jesus na puspos ng Espiritu Santo lamang ang tapat na magpapatotoo ng katotohanan ng Diyos sa kaunawaan nito pati sa buhay. We're talking about here faithful witnesses. Na wala pong makakagawa na makapagpapatotoo sa katotohanan ng Diyos sa kaunawaan, pati sa tamang pamumuhay, maliban sa tao na totoong disipulo ni Jesus na puspos ng banal na Espiritu. In other words, how will you approve someone na totoo yung testimonya niya? I may say, yung may tamang kaunawaan, dami ko na nang
Ibang version sa sinabi lang na ito. Pero yung taong yun na disipulo ni Jesus, evidently, dapat puspos nga po siya ng Espiritu Santo na may tamang kaunawaan sa salita ng Diyos, kalakip yung tapat na pamumuhay para kay Jesus. Na kahit siya ay mamatay, hindi niya babawiin yung testimonya niya. Hindi niya i-deny yung katotohanan ng Ebanghelyo. Such are the people that are really disciples of Jesus Christ. Ang mamatay para sa maling pananampalataya ay kahangalan, foolishness, that you will die sa falsehood. You will follow those false teachers. You will give your life for the cause of that mission. That is foolishness. But if you will die para sa katotohanan, ito ay tinatawag na pagkamatuwiran. Mahirap sa Tagalog, no? Uprightness or legitimacy. Na totoo yung pinaglalaban mo. I hope that somehow mare-recognize po natin ito. Kasi po, I don't see any group of people or cult na magpapakamatay para sa kanilang sinasampalatayaan knowing na hindi naman biblical yung kanilang mensahe. Hindi backed up then with the right kind of living na masasabi po natin. But those people who are standing for the truth and willing to die, sila po talaga yung masasabi nating may legitimate na witness. I hope we can recognize that. Sabi po ni William Willimon actually in this part, indeed, parang gumawa lang ako ng version ko sa sinabi niya, no? Sabi niya, indeed, not to die for what you hold most dear would seem to the Church of Acts to be the essence of irrationality, even insanity. Kung hindi ka daw mamamatay doon sa pinaglalaban mong katotohanan, lumalabas na irrational ka. Ibig sabihin, hindi totoo yung pinaglalaban mo kung hindi ka mamamatay para roon. Pinili po ni Stephen, of course, hindi sa basta pinili. Tinayuan po niya na mamatay dahil totoo yung pinaglalaban niya. Hindi sa pinaglalaban, pinapahayag niya rin. Walang kasinungalingan po roon. Pag ikaw ay ayaw mong mamatay para roon, lumalabas, irrational yung mga sinabi mo. Walang saysay yun. Sabi nga ni Pablo, sabi na natin kanina, Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Pipiliin din po niyang mamatay dahil si Jesucristo na yung ang meron siya. Ito ang masasabing saysay ng pagiging katulad ni Jesus. Si Stephen po, right from the beginning and dun sa dulo, kahit sa mga salita niya, sinasabi nga, katulad daw siya ni Jesus. At hanggang sa kanyang pagkamatay, bukod sa taglay na tapat na kaunawaan sa salita ng Diyos, again, dulot ng banal na Espiritu, at pagdepende ng husto sa katuwiran ng Diyos, kalakip rin sa buhay ng mga tagasunod ni Jesus ay ang kapanatagan sa kaluwalhatian ng Diyos. Kuha po natin yun. Yes, the true disciples should be filled by the Holy Spirit, should be able to know the Word of God, the Gospel clearly. Bukod po roon, when they will face persecution, they will not simply be shaken. They will not be shaken simply, but they will have that kind of comfort or confidence because they are drawn to the glory of God. In actual, si Stephen literal may glory of God na nakita. Pero yung mga Kristiyano, in similar form of experience, sabihin natin, or other form of experience, ay meron pong kapanatagan sa buhay kahit mahirap yung sitwasyon because nasusustain sila ng glory of God. Sa madaling salita, ang higit na kasiyahan ng mga Kristiyano ay mapasa kanila mismo si Jesus
bilang tunay na yaman kaysa sa anumang bagay o kaginhawaan sa mundo. Sa totoo lang po, ang iba po sa atin or tayong lahat ay masasabi nating pag umabot po tayo sa punto na talagang pigang-piga po tayo, ano po kaya yung lalabas sa atin? Dapat po ang lumabas doon, yung juices na lumabas doon, ay yung talagang, ito lang yung ito lang yung talagang nagsusustain sa akin eh. Wala kang paghuhugutan eh. Iisa lang dapat talaga, yun? Ang Diyos. Ang kanyang kalwalhatian lang ang talagang dapat mag-sustain sa'yo hanggang sa dulo. Gaya rin ng sinabi sa isang kanta, you can have all this world. Sabi doon, just give me Jesus. It's a bold statement. This might fit, kumbaga, this will fit more sa mga missionaries, I think. Na umabot sila sa punto na talagang binigay nila ang buhay nila para maabot ang mga hindi pa nakakilala kay Jesus. Even patayin sila dun sa sitwasyon dahil bawal sa lugar na yon ang ebanghelyo. They can take everything. Just give me Jesus. Yun po, no? Una, gain of Christ, at pangalawa, triumph in Christ. Dahil dito, ang nangyari sa verses 1b to 3, literally, naging mitya po siya talaga siya. Hanggang sa pagsabog ng malaking greater event pa po, sabihin natin. Dahil dito, verses 1b to 3, and there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. That emphasis. Devout men buried Stephen and made great lamentation over him. But Saul was ravaging the church and entering house after house. He dragged off men and women and committed them to prison. Nabanggit ko po kanina si Thomas Cranmer. After po niyang masunog, yung mga grupo ng mga Christian that time ay nag-scatter din po. Apparently, similar din po yung nangyari. Nag-scatter anywhere. Might be the expansion also of the Reformation during that time. At least in their stream. Nagdulot ng matinding persecution, sabi po rito, ang pagkamatay ni Stephen sa lahat ng kawan sa Jerusalem sa pangunguna mismo ni Saulo or ni Saul. He approved the persecution, and Saul himself is participating in this persecution, going house after house, dragging men and women, putting them in prison. Very involved po si Saulo para dito po Pero binigyang diin ni Lucas dito na hindi pinursiging mapahinturin ang mga apostol, except the apostles. Ibig sabihin, nag-scatter po yung mga disipulo, many disciples, except the apostles. So they are also willing to face the persecution right in Jerusalem. Or, maganda yung sinabi din ni Ben Witherington, meron po kasing mataas na pagtingin na yung mga tao sa kanila. Ibig sabihin, they are afraid that if they will persecute the apostles, they will really be harmed. Kasi nire-respeto na po yung mga apostles doon. In God's providence, hindi po pinersecute din literally yung mga apostles. Sabi po sa verse 2, ang description po dyan, devout men. Sino po itong mga devout men na ito? Ito daw po yung sinasabing mga Hudyo, they are Jews in particular, na hindi naniniwala sa execution ni Stephen
as legitimate. Kasi lumalabas nga po na hindi sang-ayon sa batas yung nangyari pagkapatay kay Stephen. These devout men, the Jews, ay naniniwala na merong katotohanang sinasabi si Stephen to the point na sinabi po dito, nilibing po nila si Stephen, buried Stephen, and great lamentation was made over him. So there are people na hindi sumang-ayon sa execution kay Stephen at hindi dinenay si Stephen. Ngunit pinursiging madakip ang lahat ng mga Kristiyano na nagpuwersa sa ilan na tumungo po sa Judea at Samaria. Subalit sa kabila ng kalagayang ito ng mga mananampalataya, matagumpay na isinasagawa ng Diyos ang kanyang soberanong plano na maisugo ang buong kawan para maipahayag si Jesus sa buong sangkatauhan. This is apparently the will of God or the plan of God para po mag-scatter or mag-advance yung gospel. If we will not do the going, God will cause us really to go. Pipiliin po ba nating mangyari yun? Or willingly, we will just go? Pero at least in their time, ginamit po ng Diyos yung persecution para lang sila makapagbahagi sa ibang lugar. Kung paano nagdusa si Jesus sa krus bilang katagumpayan ng pangakong kaligtasan ng Diyos, ganun rin nagtatagumpay ang Diyos sa kanyang plano na maihayag ang ebanghelyo sa pamamagitan ng paghayo ng mga mananampalataya sa kabila ng persecution. Because we thought Jesus Christ, or the disciples thought, Jesus Christ is losing. Akala natin siya yung Mesiyas, magtatanggol sa Israel, ba't siya pinapako ngayon o napako? Akala nila hindi nagtatagumpay ang Diyos, pero nagtagumpay ng higit tunay na nagtagumpay ang Diyos. Akala natin din dito, yung persecution ay talunan yung mga disipulo, pero hindi. Nagtatagumpay ang Diyos sa kanyang plano. Bukod dito, ang pagkasigasig ni Saul na wasakin ang kawan ni Jesus ay siya ring kinalaunan na magiging lingkod ni Jesus para makibahagi sa pagpapalawak ng karyahan ng Diyos. Akala mo, Saulo, nagtatagumpay ka? Later on, luluhod ka sa akin. Later on, ikaw pa yung magsusulong ng nilalabanan mo. After all, we thought the world is achieving their plans. Pero God is achieving His purposes and plans amidst persecution. Sa madaling salita, bagamat ang persecution sa simbahan ay tila patungo sa pagkawasak nito, ang katotohanan ay kaparaanan ito ng Diyos para mapagtibay ang katagumpayan ng kanyang dakilang plano sa pagdulot ng katatagan sa mga tunay na disipulo ni Jesus sa mga sitwasyong ito. Pinatatatag po ng Diyos yung pananampalataya o yung mga disipulo mismo through persecution. Sa tuwing dumadanas ng kawalan ng pag-asa ang mga hinirang na tao ng Diyos sa Biblia, we're talking about the ones na ginamit ng Diyos sa Biblia, dahil sa dominasyon ng kasamaan, pinapamalas at pinapahayag ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian na siyang tanging lakas at sandigan para sa bawat isa. Marami po tayong maiisip dito na akala natin talunan yung mga tao sa Biblia. Sino pong maiisip natin dito? For example, the Israelites in Egypt. But later on, nagpakita ang Diyos kay Moses in glory. Isaiah, nabanggit na po natin during the time when nawala yung king of Judah, na si Uzziah. But later on, pinakita ng Diyos, I am the true king. Ezekiel, who thought that
The glory of God departed in the temple in vision, pero hindi. The glory of God did not simply leave the temple, yes, because they're sinful, but the glory of God will be among His people na. The glory of God will not simply be contained in the temple, but there. During the time of exile, ang pinakamaganda pong picture na nagpakita ang Diyos in times of persecution ay yung pagkasulat ng Book of Revelation. Ang Book of Revelation ay naisulat sa panahon na dumadanas din ng Great Tribulation ang kawan ni Jesus sa ilalim ni Emperor Domitian. Right from Revelation 1, basahin po natin ito, Revelation 1, 9 to 10, and then 12 to 18. Tingnan po natin yung pagkakasulat dito. Yung mga prophets, ibang propeta, ay nakapagsulat po, hindi dahil nakita nila. Nagpakita ang Diyos. Halimbawa, may sinasabing, write to the church of Pergamum. Naririnig lang yun ni John at sinusulat niya. No, mayroon pong vision at nagsasalita si Jesus at kung ano yung nakikita niya, dinedescribe po niya. Yun yung isang difference po dito sa Revelation. Kung ano yung nakikita niya, sinusulat ni John. Now, basahin po natin again. I, John, your brother and partner in tribulation, and the kingdom and the patient endurance that are in Christ, patient endurance that are in Jesus, was on the island called Patmos. In exile po siya doon on account of the word of God and the testimony of Jesus Christ. Because of his faithful witness, na-exile po siya sa Patmos. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Boses po ito, pero katulad daw po yung boses na ito ng isang trumpeta. That audible kind of voice. Then I turned and see the voice that was speaking to me. Hindi lang niya narinig, tumingin po siya sa likod, nung marinig po niya yon at nakita niya, sabi dito, and on turning, I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the lampstands are one like a son of man, clothed with long robe and a golden sash around his chest. May mga meaning po yung mga suot na yan. The hairs of his head were white, like white wool, like snow. It's like pure white po talaga. There's this kind of perfection. His eyes are like a flame of fire. Mas matindi pa po kay Superman na meron siyang ganong laser. Pero this is a flame of fire. Na tila yung vision ng Son of Man na ito ay ganon katindi. His feet are like burnished bronze, refined in furnace. Yung paa po niya ay napakatatag, like a furnished bronze na hindi basta-basta matutumba. And his voice was like the roar of many waters. In his right hand, he held 7 stars. May meaning din po yung stars na yun. From his mouth came a sharp two-edged sword. Ibig pong sabihin, yung pananalita ng taong ito ay napaka-sharp. And his face was like the sun shining in full strength. When I saw him, I fell at his feet as though dead. But he laid his right hand on me, saying, "Fear not, for I am the first and the last, and the living one. I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades." There's no other person that can be described like this other than Jesus Christ. Na nung dumating po si Jesucristo dito una, sabi ay isang baby. And he has no any beauty that man will adore him, sabi nga po sa Isaiah, hanggang sa krus.
Pero pag si Jesus ay babalik po muli rito, hindi na katulad ng ganong klaseng itsura. Like this, sinasabi. Akala po natin si Jesus yung kawawang tao lang sa krus. Hindi po siya ganun. We should know that even in our time today, there is this King on the right hand of God reigning on high, who is full of strength, who is mighty, who is able to conquer everything in this kind of description. Meaning po, habang nasa tribulation yung mga New Testament people in the time of John, pinakita muli kay John, or nagpakita ang Diyos in a vision na hindi nakatayo sa inyong in your midst, si Jesucristo sa ganitong estado. Kaya po ito'y masasabi po natin, sa gitna ng matinding persekusyon at pagdurusa natin bilang kawan ni Jesus, makakaasa tayong kasama natin si Jesus bilang matagumpay na hari at Panginoon ng lahat. Ang kalwalhatian ni Jesus ang siyang tanging magtataguyod sa atin sa kabila ng kawalang pag-asa sa kadiliman ng ating komunidad. Kaya po yung picture nung theme natin sa anniversary, dilim pero may liwanag. Korupsyon ng ating bansa. Sino po sa inyo na parang nadi-disheartened too much, overwhelmed because of the hopelessness in our country right now? At kasamaan ng buong sangkatauhan. Tanging again ang magtataguyod sa atin ay yung kalwalhatian ni Jesus amidst everything. Kaya anuman ang sitwasyon ng ating buhay, talking about our personal lives right now, ng ating sinasakupan, saan tayo namumuhay, anuman ang sitwasyon ng ating minamahal na bansa, o ng buong mundo, patuloy tayong humayo, hatid ang pag-asa at kadagumpayan ni Jesucristo, kung saan tanging ang kanyang kalwalhatian ang mananatiling lakas at kasiyahan natin sa pananampalataya. That will cause us again to go forth and share the gospel, anuman ang mangyari. Huwag po tayong tumingin lang sa paligid natin. I hope we can have that kind of vision para rin tayo po ay mapatatag. But the vision itself is not that necessary when yun na talaga ang nangyayari. Behind the darkness in our world, there is a glorious King who really reigns on high and who will conquer everything, no matter what will happen in our lives. Patuloy nawa tayong mapagtibay ng mensahe ng salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Again, the faithful witness of the church inevitably comes with persecution, yet sustained with the manifestation of God's glory. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. He will cause us to stand by revealing His glory. Nagsasabi rin, God, the glory of God is our only comfort. Muli, pinahayag ito ng dalawang realidad. During the time of persecution, there will be for sure gain of Christ and triumph in Christ, o kaya reward and overcome for the kids. Ano po yung confession of faith natin? No, I mean, in our local congregation, anong standard? Westminster, right? Okay. Yung Westminster ay naisulat po during the time of English war of religion po. Okay? Pero may mas matinding nangyari sa other side, sabihin po natin, yung First French War of Religion na tinatawag between Catholics and Protestants. Compare po sa sitwasyon nung naisulat yung Westminster Confession of Faith. Sa Heidelberg, meron pong ganong sitwasyon din. The difference is, mas matindi yung nararanasan
doon sa French War of Religion. At hindi po dito maikakaila kung bakit ang kaibahan ng Shorter Catechism ng Westminster sa Heidelberg parang mas may patungkol sa sitwasyon ng buhay yung tanong sa Heidelberg Catechism. Kaya sinabi po sa unang tanong ng Heidelberg Catechism, pansinin po natin ito, bakit ganun yung naging tanong. By the way, sa Shorter Catechism, ano yung unang tanong? What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Which fits also in the context during the time of war of religion during that time. Pero sa Heidelberg Catechism, question 1, ito po yung pinakauna. What is your only comfort in life and death? Yung question is, what is your only comfort in life and death? The answer, that not on my own, but belong body and soul in life and death to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood and has set me free from the tyranny of the devil. He also watches over me in such a way that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven. In fact, all things must work together for my salvation. Because I belong to Him, Christ, by His Holy Spirit, assures me of eternal life and makes me wholeheartedly willing and ready from now on to live for Him. That is the answer to the question again, what is our only comfort in life and death? Our belongingness to Jesus answers that. Our security in Jesus answers that in this life. Kumbaga sa Westminster, the purpose of life eh. Pero dito, what is the comfort in life? Kaya mga kapatid at minamahal, tanging kay Hesukristo nakasalalay ang tunay na kaginhawaan natin sa buhay at kamatayan. Let's reflect also as Christians, saan nakasalalay yung comfort natin? In our bank accounts? In our jobs? In the food that we eat every day? Or truly in Jesus Christ? Makakaasa ka kay Hesukristo at hindi ka niya bibiguin. Itiwala mo na ang iyong buhay kay Jesus at patuloy kang mamuhay ng may matatag na pananampalataya sa Kanya. Tayo po'y manalangin.